Good morning. Types of short-term stress. Acute stress. Acute time refers to limited stress that come on suddenly. Acute and over relatively quickly. Rel- Situation like public speaking and doing math in your head fall into their category. These things may come on without warning but are short in duration. Simple lang yung paliwanag dyan. Kunwari, nasa daan ka, may gusto kang bilhin. Tapos, pinag-times mo sa yung isip. Parang na-stress ka sa madaling panahon. Pwede mo siyang lutasin ng isang upuan lamang. At saka panandali ang stress lang nun. O tsaka kapag bumibili ka ng ulam sa bahay, kung sino bang magano, sino bang bibili, tsaka yung mga pag mamanage mo ng pera. Yung klaseng problema na saglit mo lang solusyonan. Brief naturalistic stress. Brief naturalistic stress is relatively short in duration. Think of a classroom test or a final exam. These are stresses that rise out of other thing like a course of study and are over quickly. Kunwari, mag-exam ka bukas. Yung medyo matagal-tagal siyang pag-iisipan at pag-aandaan mo siya. Yung problema na talagang susolusyonan mo talaga, kailangan mo siyang gawa ng paraan. Kasi kung hindi ka pwedeng lumala yung stress mo kapag kunwari hindi mo siya napagandaan, naging bumagsak ka sa exam, parang may stress ka ng bahagya pero hindi naman ganun ka pero siyempre final exam yun parang malaki para sa iyo, malaking kawalan kapag na bumagsak ka, kaya yung stress mo parang malalim ng bahagya compare sa acute stress. Ito naman yung type of long-term stress. Number 1, stressful event sequence. Stressful event sequence is a single event that starts from a chain of challenging situations. For example, losing job or surviving natural disaster. Ang stress event sequence ay ito daw ay kaganapan na nagsisimula sa isang mapag-among sitwasyon o isang mahirap na sitwasyon. Example, ito ay ang mga nawalan ka ng trabaho, nakaligtas ka sa isang aksidente o mga sakuna. O kaya sakuna. Ito rin ay stressor na nangyari na ngunit patuloy na nagbubunga ng stress sa isang tao maging sa kanyang hinaharap. Number 2, chronic stress. Chronic stress lack a clear endpoint. Often they force people to assume new roles or change their self-perception. Think of a refugees leaving their native country, an injury leading to permanent disability. These are life-changing events. You rarely get to go back to waiting. Chronic stress o ang tinatawag na pangmatagalang stress, ito ay ang stress na walang malinaw na punto. Kadalasan ito yung pakiramdam na nape-pressure ka at nag-overwhelm ka o feeling mo na down ka na. Kasi nga minsan yung mga stress na nakakaranas nito, kunwari yung mga naputulan ng kamay, naputulan ng paa. For example, nung ako, naputulan ako ng daliri, naranasan ko to yung chronic stress na to kasi parang nawalan ako ng pag-asa sa criminology. Naputol yung daliri ko kasi marami nagsasabi na hindi na ako makakapasok sa police. Pero kahit ganun pa naman, malakas pa rin yung loob ko. Yun yung example ng chronic stress, yung mga ganong sitwasyon yung nararamdaman. Number 3, distant stress. Distant stress may have been initiated
initiated in the past, like childhood abuse or trauma, resulting from combat experience, but continue to affect the immune system. Distant stressor have long-lasting effects on emotional and mental health. Distant stress naman ay maaaring nagsimula sa nakaraan tulad ng pang-aabuso sa pagkabata o trauma na nagresulta mula sa mga karanasan ng isang tao noon. Ngunit patuloy ito na nakakaapekto sa immune system ng isang tao. Ang mga distant stressor ay may matagal na epekto. Matagal na epekto sa emotional at mental na kalusugan ng isang tao. Halimbawa nito ay yung mga nare-rape, yung nakakaranas ng mga stress nito, nare-rape, o kaya yung mga galing sa giyera. Yung kapag gawin nila, pabalik-balik yung mga nangyari sa kanila. O kaya kapag mag-isa sila, nararanasan nila ito yung stress na to. Bumabalik-balik lang. Yung mga taong ito, pwede mo silang kausapin tulad ng mga magandang payo. Ito yung yan mga yan, yung mga example na yun, yung mga nakakaranas nito, yung distant stress, yung mga nare-rape, galing sa giyera tapos umuwi. Yun yung nakakaranas. Ito na, pang-uli na. How does stress affect human behavior? Stress can contribute to health problems such as headache, high blood pressure, health problems, and skin condition. Stress may also influence recognition process because it's associated with elevated level of cholesterol and hormones that can influence brain functioning. Ito naman ay paano nakakaapekto ang stress sa ugali ng mga tao. Yun nga, tinagalog ko lang. Ang stress ay maaaring makaapekto na mga problema sa kalusugan tulad ng panakit ng ulo, mataas na presyon, dugo, problema sa kalusugan at mga kondisyon ng balat. Itong stress nakakaapekto sa mga tao. Kapag na-stress ka, parang nagiging iba yung habit mo. Kapag stress ka, parang wala ka sa tamang pag-iisip. Maaaring ma-influence ang proseso ng iniisip ng isang tao dahil konektado ito sa mataas na antas ng hormones. Yung utak mo pabago-bago ganun kapag stress ka, kasi 'di ba, kapag stress ka hindi ka makaisip ng maayos. Pwedeng magiba yung mga pananaw mo sa buhay kapag stress ka. Yun yung epekto ng stress sa mga tao. Yun lamang po. Date.